Mabuti ba ang Diyos? Amen! So, mabuti ang Diyos, ano? Salamat sa Panginoon. Sa hapon na ito, na tayo iningatan ng Diyos, hindi tayo pinabayaan. Tunay nga ang Diyos ay mabuti at ang ating lakas, ang kanyang lakas ay laging pinananatili sa bawat isa na nagpapahayag ng kanyang kasalanan. Salamat sa Panginoon. Sabi nga ng awit kanina na dapat lamang natin itaas ang Diyos sa buhay natin. Dapat natin parangalan ang Diyos. Tunay ang Diyos ay ang ating hininga. Habang mayroong lakas, sasambahin natin ang Diyos. Habang humihinga tayo, pupurihin natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa hapon ng mga kapatid. Na ngayong hapon, ito ang araw ng kapahinga ng Diyos. Ito yung Lord's Day. Ikapitong araw, pinabanal ang tao. Ang Diyos ay banal, kaya ang mga anak ng Israelite is mga banal. Amen. Salamat sa hapon na ito. Sa Santiago 14, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Salamat sa Diyos. Tunay nga na sa buhay natin, walang dapat tayong asahan sa mga tao kundi ang Diyos. Iasa natin ang ating buhay. Habang humihinga, habang mayroong lakas, itinataas natin ang Diyos. Sa hapon na ito mga kapatid, dito sa Santol, na inanyahan ko ang gustong magpasalamat sa isang buong linggo sa kanyang buhay na siya iningatan ng Diyos, pinagbala. Sino po ang gustong magpasalamat? Pwede siya humarap dito sa... Amen. Salamat po. Nauna na po ako. Ningin po ako kay Lord at nangyayon po ako nakadalo. Kasi talaga, sa totoo lang, masakit talaga po yung talampakan. Hindi ko alam kung ano ang gamot. Pero para sa akin, iniisip ko, hindi ko lang po kay Lord, gagaling na to. Hindi na, naglabada po ako, nagmadali ako naglaba. Sabi ko sana, Lord, makaasin ako. Mapasensya lang po kayo at ngayon lang po ako nakadalo. Kahirap po kasi si Rene, wala po sa Lucena. Nagkataon lang po ngayon lang siya nakatrabaho. Kasi minsan sabi ko sa kanya, na ano na naman ako ng Diablo, lumayas ka na lang. Pero sabi ko, bakit pag ginagawa ko kay Rene ito, napakasipag naman niya. Kahit mababang sahod, pinapasok niya. Layo-layo, sabi niya. Hindi, kailan ka ba ako magpapadala? Siyempre, bayaran na naman namin ng ilaw. Yung nakakapit sa akin, ginawa na namang bombay. Yung ilaw namin, may nagbigay 500, may nagbigay 500. Sabi ko, ano ba ito, bombay ba yung ilaw ko? Eh, siyempre po, ano na naman ng 17. Nag-reading na naman, aabot na naman. Eh, kanina, sabi ni Rene, Ole, may tumawag. Kala ko, amo ko dito sa Santol kasi ayoko na po talaga maglabada. Napakalayo. Isa pa, maglaba ka pagkatapos, tapos magtiklo. Sa halagang 500, kuwaan pa ng pamasahe. Magkano na lang matitira? Totoo lang po, hirap na kahit ako sa buhay. Kaya sabi ko minsan, sabi ko, ano ba natin na pakamatay na lang, pero hindi ko magawa. Hindi pa rin si Lord. Kaya lang ako ito. Kaya ko ito. Hirap pala ko mag-isa sa bahay. Sabi ko sa ako, pumulit talaga sa ako. Mama mo, kasi yung bata, sige lang ang hingin ng hingin. Kanina naka-30, naglalaba ako doon. Ma, pera. Kaya ko. Wala nga na. Ma, diba may pera ka doon sa may damihan? Nabata. Sige na, kumuha ka na lang yung 20. Hulog mo lahat hanggang gusto mo mag-wifi. Lord, hinihiling ko din. Ano? Pagalingin naman na po ako. Kasi hirap na po ako talaga. Ayoko po mangyari kay sis na mawala. Ayoko mangyari na rin kasi gusto ko po pong mabuhay. Salamat po kung hindi na sumasakit yung tiyan ko. Ako lang po, hinihinda ko. Punta po ako sa bulo, humingi po ako ng gamot. Sabi, lockdown.
antibiotic, wala daw. Kasi sabi ko, magagaling naman ako. Kanina po, dami-dami talaga kahit masakit yung paa ko. Ito, magagaling lang po ako. Amen. Ako ng biyernes, ako, brother Sandy. Hindi ko talaga may hakbang. Kaya kanina po, sumasagot tayo, pinagpilitan ko siya. Siyempre, pag mamingkat ka, para kay Lord, mawawala. Amen. Yun lang po. Mabuti ang Diyos, di ba? Dahil si Marina, kahit na may nararamdaman siya, pinilit niyang pumunta dito dahil ang Diyos ay nasa ating kaligitnaan. So, salamat sa Panginoon. Sino po ang gustong magpasalamat? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi masakit ang paa nito. Hindi. Amen. Talagang may naramdaman dito sa mga. Amen. Tumatawa si Bibi. Alam niyo, salamat po ako sa Panginoon. Bagamat maraming pagsubok, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Ngayon lang. Sa Kabit 34, verse 1. Si Yahweh ay aking laging pupurihin sa pasasalamat at di ako tigil. Si Yahweh daw lagi natin pupurihin. Di daw tayo itigil magpasalamat kay Yahweh, kay Jesus. Talagang mabuti ng Diyos, huwag tayo itigil. Kasi Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May pagsubok man o wala, kapatid, sikimpinin ko kayo man. Ako, ang dami kong pagsubok dinanas. Yung aking dugo, hindi nyo alam, ligid sa katinong kalaman. Ayaw ko narinig yung doktor ko, napanood nyo. Yung ako nag-testimony sa timban. Ang dugo ko, 2014, 50 na lang. Tapos ang sugar ko, 359. 50 na lang, oh. Tuklas sa Pastora, si Mama Maria, si Mama Josie. 2014, 2015. Gusto ako pati ng Lord. Yung mga kapatid ko sa mas. Pag may gawain talaga, lagi natin pilitin ng Diyos tayo. Diyos na sinabi ng perfect pa ako. Pero pinipilit ko talaga maging ano talaga kayo. Kasi ako ngayon, bagamat ako minsan nawawala kasi may nalagang akong tatay na may stroke. Bukod sa tatay ko, may ako pa. Kasi yung anak kong si Ate Kera, na nag-ramag sa amin kasi hindi sa kagalan si Tatay Rumi, pabugso-bugso silang baba. Kaya, sa Diyos kong kapurihan, huwag tayong titigil, huwag tayong magsawang pagpasalamat sa Panginoon. Kasi pag tumigil na, tumigil tayo, paano abutin yung ating Panginoon? Kaya, alam mo mga kapatid, ating buhay, hirang sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanila, ang ayong patutugtugin pag-agaw na wala sa ibang mundo, kasi hindi lisin, ang patutugtog na hilang sa Diyos. Sabi pa natin, bakit mamila, mawawala ka na. Mas, sabihin mo sa mga yung patutugtugin niyo, pag-agaw, inano na, dinala ka na kay Lord, ha? Umuwi na ka sa inlayan. Talagang maputi ang Diyos. Talagang walang kaparos, walang kapul. Amen. Nakot natin Panginoon, magtapat lang tayo kay Lord. Pero ng linggo, patuto ko sa inyong kapatid, yung binigay na Lord, yung binigay ko kay Lord, binalik na Lord. Alam mo kung sino yun, hindi ko sasabihin. Amen. Dahil alam ko, bagamat wala siyang trabaho, pinagpapala siyang Lord, kahit wala siyang trabaho. Alam ko, makabundat blessing ang darating sa kanyang buwan. Amen. Bagamat wala siyang trabaho, sa araw lang, talagang andun ang Diyos. Dahil tuhaw na huwag sa talog, mainit na mainit sa Lord. Kaya sa Diyos mo kapurihan. Amen. Baka mapapatama na. Amen. Palangpakan natin. Sabi niya sa Matthew 26:41, manalangin tayo ng walang patid Amen. dahil ang kaaway natin ay nasa pintuan, nakaabang, ini-study niya tayong araw-araw. Dapat nagbabasa tayo ng Biblia. Magtiwala tayo sa Diyos dahil ang buhay natin ay hiram lamang. Amen. Tamang sinabi ng mga Biblia, hiram sa Diyos. Maganda yan. Pag kinanta mo yan, hiram sa Diyos ang aking buhay. Amen. Maganda, di ba? Pasalamat sa Panginoon. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Maraming binabakla ng Diyos. Amen. Ako po nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kabutihan po ng Diyos. Kasi nagkasakit po yan si London. Tapos sabay-sabay po, wala po kaming pambiling bigas. Pero alam niyo po, nandyan po talaga ang kamay ng Diyos. Amen. Hindi ko siya nagpapabaya. Hindi po ako nag-isip.
Wala po siyang pambiling gamot. Pero, yun nga po, hindi po talaga nagpapabaya ang Diyos. Kasi, ano po, naisip ko lang po na bahala ang Diyos sa amin kasi nga, wala akong magagawa kung mababalisa po ako. Wala po akong magagawa. Basta, ang iniisip ko po, bahala ang Diyos sa pambili nila ng gamot, bahala ang Diyos sa pambili namin ng bigas. Pero salamat po sa Panginoon. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. At nagkaroon po sila ng pambili ng bigas. At yun nga po, nandyan po ang mga uwak na inutusan ng Diyos para bigyan ng nangangailangan. Salamat po sa Panginoon. Ayan po, bagamat may sakit pa po yung mga pamilya ko, hindi po ako nawawala ng pag-asa na sila po ay gumaling. Dahil nandyan po ang Diyos, siya po ang ating pag-asa. At saka wala po, ang sabi nga po ng Panginoon na ang gusto ko sa mga tao, lumapit sila sa akin, lumapit sila sa akin. Yun po, salamat po sa Panginoon kasi kapag nagbabasa ka ng Biblia, ang lagi mong maiisip ang salita ng Diyos. Kaya dapat po talaga sa isang tao nagbabasa po ng Biblia. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong papuri. Amen. Tunay nga ang Diyos ay mapagmahal, mapag-aruga, mapagbibi, mapagkumbaba, at isa pa, mapag-asikalo sa buhay na. Salamat sa Panginoon. Sino po ba ang gustong magpasalamat? Naman po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buong sanlingong kalakasan at sa buong sanlingong pag-iingat sa buong pamilya ko. Alam niyo po, nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos sa kalakasang binibigay niya. Sa araw-araw po na pag-alis namin, sa araw-araw na hirap, talagang mabuti po ang Diyos kasi may paghihirap ka man, may mga pinapadala po siyang tao upang tulungan. Salamat sa Diyos sa kanyang mga buhay. Kasi kahapon po, nagpag-iinig kami, nakalaho kami. Tapos may tumulong po sa amin doon sa Magdalena. Talagang hindi po niya kami iniwan hanggang hindi po kami nakaalis na. Amen. Salamat po sa Diyos sa mga ganun pagpapala niya sa amin. Kasi kahit po pala talagang mahihirapan ka, may pinapadala ang Diyos upang tulungan ka. Amen. Salamat sa Diyos kasi maramdaman mo man yung pagod ka, makapagpahinga ka lang saglit, malakas ka na naman. Salamat sa Diyos sa kalakasan. Salamat sa Diyos sa ganong pananaw sa buhay na kailangan mo lang laging magpasalamat sa Diyos kahit nahihirapan ka. Kasi pagka ganun po, talagang makakaramdam ka ng kalakasan. Sabi nga ng nanay ko, napapagod na talaga ako, sabi niya. Sabi ko, napagod ka na, parang naglalaro lang ako, sabi ko. Kasi talagang kahit masakit na yung mga braso mo, pero pag nakapahinga ka, salamat sa Diyos, malakas ka na naman. Amen. Sa Kanya po talaga yung papuri sa ganung mga bagay na kagaya nung pag-alis namin ni Teti kahapon, napakahangin ang dala. Pero sa unahan pa lang, ay tutulong na naman sa amin. Talagang napakabuti ng Diyos sa amin. Salamat po sa mga taong Kanyang pinapadala na tutulong sa pag-iirap namin. Salamat sa kanilang mga buhay. Sa Diyos ang papuri. May palapakita natin. Tunay nga ang Diyos ay mabait. Sabi nga sa 139, awit 139:4, hindi mo pa sinasambit na yung bibig ay yung sasabihin, alam na ng Diyos ang pangangailangan. So kahit man tayo gusto natin humingi ng tulong, ang Diyos ay parang CCTV. Nakatingin siya sa bawat dako. Nagpapadala siya ng mga tao upang tulungan yung mga nanghihina, upang palakasin ang mga mahihina, at upang tulungan yung mga inaapi. So tayo ay hindi mga inaapi, iniingatan tayo ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, mga iniisip natin, mga binabalak sa buhay, alam ito ng Diyos. Amen. Bakit gamo? Kasi ang pag-uugali natin, bagamat iba-iba tayo ng problema sa buhay, ang mga pag-uugali natin iba-iba, ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Amen. So salamat sa Panginoon na dapat lamang tayong magtiwala sa Diyos. At yung ating pananampalataya, palakasan ito, wag tayong manghina dahil pag nanghina tayo, dila lang yung mahina.
Pero ang kalakasan, nandun pa rin. Patuloy pa rin siya nagbibigay ng lakas. Salamat sa Panginoon. Sino po ang gusto magpasalamat? Oo, nauna, salamat ako. Parang wow, nauna ng kaluluwa ko kasi naliligo na ako minsan. Mabuti talaga ang buhay ko sa Diyos dahil binigyan ako ng kalakasan. Amen. Huwag tayo magpabaya sa Kanya kahit ano, minsan hindi tayo nakapagsimba. Palagi mo lang natin siya lalahanin. Hindi tayo pabayaan. Magagabay siya palagi sa atin. Kaya, salamat talaga sa Panginoon dahil araw-araw ginagabayan niya ako. Amen. Hindi niya ako pinapabayaan kahit papano. Noong Merkules, nakapulot akong cellphone. Tumalsik. Nakita ko sa kalsada. Talbog niya. Pero mahal pala yun. Pero sa mga ganyan na bagay, hindi ko pagdiskitan yun dahil sa isip ko, babalik ko kung sino talaga mayari nito. Hanapin talaga ito, tatawag talaga ito sa akin. Ngayon, nagkakalaga pala 100,000 yun. iPhone? Oo, iPhone eh. iPhone. Sabi ko, tingin ko, maganda talaga, mabigat. Hindi talaga ito nga tatawag ka, tumawag ka ako dito kasi masama talagang pakiramdam ko noon. Kita ko lang doon sa pilang namin, kumita ko ng 250. Umuwi na ako kasi masama talaga. Umuwi na ako po dahil tumalsik, di nga tawag doon. Ano po, andito lang sa bahay, hindi nakita ko po ang cellphone nyo. Pumunta dito, sige po, pupuntahan ka namin. Nagpasalamat sa akin, tapos pa-picture pa sa akin, nagpasama talaga pakiramdam ko. Umuwi ako, babalik sana ako doon sa pilahan, umuwi na lang ako. Di ngayon, binigyan niya ako ng 300, nagpasalamat siya sa akin, salamat niya. Wala pa kapag wala ka na kumita, pwede ka na nga lang, nagkaroon, kumita ka pa, di ba? Amen. Kaya, mabuti talaga nyo sa buhay ko. Hindi niya ako pinapabayaan, kahit may naramdaman ka. Huwag mo lang isipin na may naramdaman ka kasi ang pagsubok habang nabubuhay, hindi nawala yan. Amen. Habang buhay tayo, hindi nawala yan. Isip, panalangin lang natin sa Panginoon kung may naramdaman tayo nga masaktan tayo, bahala na si Lord dahil yun ang kabutihan natin sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Kaya nga ang Diyos ay mabuti, mabait. Naglalagsalag siya ng cellphone. Dahil si brother doon nung dadaan, alam niya mahina ang kanyang katawang lupa. So alam niya kung sino nalalaglagan, alam naman natin na si brother doon ay tapat. Ang buhay natin, dapat din tayo magtapat sa kapwa natin. Sabi nga sa Mark 12:30, ibigay natin ng Diyos ng sarili natin, ganoon ang ating kapwa. So buong lakas, buong kalwa, buong pag-iisip. Dahil pag minahal natin ang Diyos, bahala na po siya sa atin sa mga pangangailangan. Total, ipinanganak tayo ng walang dala, aalis din tayo walang dala dito sa mundo. Anong gagawin natin dito sa lupa? Magpuri, magpasalamat na ang buhay natin ay hiram lamang, walang dapat tayong pagmalaki, walang dapat tayong itago, walang dapat tayong ipangamba at ikabahala. Pagtapat tayo hanggang sa wakas. Sa huling hininga natin, dapat alalahanin natin ang Diyos bago pumuting ating buhok, bago mawala tayong pandinig, bago mawala ang ating hininga. Darating araw, babalik tayo sa alabok at tayo ay isang alabok. Salamat sa Panginoon. Isa na lang po. Isa na lang po. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa buong linggo na ito. Kasi yung kapatid ko po, dinala yung anak niya sa ospital, pero ang akala ko i-a-admit na yung baby niya. Pero nakauwi naman po kami. Kasi kakagaling lang din po niya nung nakaraan. Pero yun, hindi siya pinabayaan ni Lord. Pinabayaan kami. Kahit marami kami pitating nararanasan. Pasensya na po. Sa tuwing nag-pray talaga. Umiiyak po talaga ako kay Lord. Sobrang sakit po kasi nang nararanasan namin. Pero tinitibayan ko na lang yung loob ko para sa pamilya ko.
palagi. Sana po hindi magsapang gabayan kami ng Panginoon. Isang araw, baka maging maayos na ang lahat para sa atin. Amen lang po. Amen po. Amen. Amen. Sabi nga sa Hebreo, sa 10:25, huwag natin kakalimutan ang pagdalo sa pagpupulong, tulad ngayong araw na ito, dahil ito yung araw ng Panginoon. Alam ng Diyos ang bawat pangailangan natin. So wala tayong magagawa talaga kung kung tayo wala sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nagkukulang, maging pumanatag ka at Arlene, kay Ate Nora, kay Ate Sara, dahil ang buhay natin, hindi lamang kaya ay dumarang mga pagsubok, lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Dahil ang Panginoon ay dumara sa mga pagsubok. Sa buhay natin na ito, ipagpasalamat natin na ang sa likod nito ay pagpapala. Mararausan din natin. Walang pagsubukan na hindi natin naranasan. Salamat sa Panginoon na ang nasa likod nito, ang Diyos ay gagawa pa rin. Lumapit lamang tayo sa Kanya, magtiwala, huwag mabalisa, magkaroon tayo ng karagdagan, kahinahunan. Huwag tayong mabalisa dahil ayaw ng Diyos na mabalisa tayo eh. Ipinanganak na tayo ng kumplito ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay dakilang manggagamot, dakilang doktor, siya na ang lahat, siya na mayari na ating buhay. Ano pang gagawin natin? Magtiwala lang tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay ating tunay na doktor. Yung gamot lang yan. So, ginagamit natin yan, ginagamit na ni Diyos ang gamot na yan. Sa buhay natin magtiwala tayo, huwag tayong mababalisa. Bagamat mahirap isipin, pero magtiwala tayo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo nababalisa dahil ang Diyos ay mabait at mapagkumbaba. Salamat sa Panginoon, ibibigay ko na po ang susunod na magsasalita.